Okay, so for today's video, pag-usapan natin kung paano tayo ko-connect sa database. So, gagamitin natin dito is yung Entity Framework Core. So, let's start. Ayun. Bali, una natin gagawin is kailangan natin i-install yung Entity Framework Core. So, punta lang tayo sa solution natin, then right-click the project, you get packages. Then search lang natin dito is Entity Framework. Yon. Pagka-search natin ng Entity Framework, make sure na pipiliin natin yung 7.0. So, install natin ito. Make sure lang na piliin natin yung 7.0 kasi ang gamit natin currently is .NET 7. So, accept. And then yon, install na siya. Balik tayo sa files natin, program CS. And then dito, kailangan natin mag-create ng class. So, create na rin ng class for our DB context. So, pangalanan natin siyang siguro app DB context. And then, inherit natin si DB context. Ito, kinuha siya dito sa Entity Framework. Automatic na siyang nag-create ng using. So, yun. Bali yan. After natin gumawa nito, parang ito na yung magsisilbing parang database natin. Kailangan natin ilagay itong model natin. So, ilagay natin dbset movie. Get pangalan. Get set. So, ang dating nito sa database natin, meron tayong movies na table. Itong field niya, so ayun, yun yung isipin natin. So, dito, kailangan natin kailangan natin i-register yung entity framework natin. So, ito, lalagay natin builder.services.add DB context. Yep. And then yung pangalan netong app DB context natin. Hit natin app DB context and then natin ito options. Enter ko lang to options dot use SQL server. And then that's it. Ngayon, hindi pa niya matawag si SQL Server kasi kailangan natin mag-add again ng dependency. Kailangan natin hanapin si SQL Server. So, ito, si SQL Server, make sure 7.0. Then, install. After natin ma-install to, probably gagana na to. So, gumana na siya. And then, lalagay natin sa loob ng parameter niya is yung connection string natin. So, kunin ko lang yung connection string. Ayun. So, bali ayan yung connection string natin. Nakaka-localhost tayo. Ito yung pinipili nating database. Tapos, yan. Nilagay ko to kasi para dun sa SQL ko. Yun. So, buksan ko lang yung yung database. So, bali yun. Nandito, nakabukas na siya. Connect natin. Tingnan natin. Bali, wala tayong database sa ngayon, Ang gagawin kasi natin is yung project natin, yung magke-create ng database sa atin. And siya na rin yung magke-create ng mga tables na kailangan natin. Tawag dito is DB first code migration. So, parang i-code mo muna siya and then i-update mo and then automatic nang magke-create ng database at mga tables yung app mo para sa'yo. So, ayan. So, nilagay natin to and then, ayan. So, para magawa natin yon, kailangan natin mag-install ng panibagong
dependencies. So, kunin natin tong design, install natin tong design, and then another na pwede nating idagdag is itong tools. Lahat to, Microsoft Entity Core Tools, Microsoft Entity Core Design, SQL Server, and then yun. So, balik tayo dito sa project natin. So dito, kasi nilagyan natin to, kailangan natin mag-add ng constructor pala dito. Ang i-add natin ng constructor dito, kailangan natin ilagay yung db, kailangan nating ilagay yung pinapasa natin dito, yung etong option. So lalagay natin etong db context option builder. So lalagay natin dito sa constructor natin db context option builder. Then sabi niya nakapangalan daw dito. So papangalan natin sa pangalan natin, then options, then lalagay natin ng base options. So yun lang. Tama naman ako. db context option builder. Ay, hindi pala option builder, db context option lang pala. Ayun. Kasi dito pang ano to eh, pang service to eh. Ayun. So yun. db context options ang ilalagay natin. And then yan. Okay na tayo, nakaset na tayo ng ganyan. Next, ang next nating gagawin is kailangan na natin i-update yung database natin. So para magawa yon, punta tayong tools, NuGet, and then itong console. So dito sa console, kailangan natin i-type is add-migration. Then yung pangalan nung pangalan lang. Pangalanan ko muna tong initial. So initial migration naman kasi ito eh, yung unang migration. After ko ma-add neto, pagka-enter ko nyan, magke-create siya ng file sa atin. Tail lang natin ah. So build succeed. Ito, ginawa niya tayo ng files. So dito sa files na to, ang ginagawa niya, nagke-create siya ng table at sinasama niya na yung mga fields. So bali ito yung gagawin niya automatic pag in-update na natin to. So dito siya nag-create ng file, nag-create siya ng folder sa migration, and itong dalawa yung kinate niya. So yun. Bali yun. Balik tayo sa package manager console, nandito ako. And then pwede tayong pumunta sa tools, and then ito package manager console, and then yan, and then ilagay lang natin is update database, update-database. Hopefully mag-create siya. Ayun, so success, nag-done siya. So ginawa niya, nag-create siya ginawa niya yung mga script na nakalagay doon sa migration. So kung titingnan natin sa database natin, pag na-refresh natin to, nag-create siya ng minimal API. And then pag titingnan natin yung table, nag-create na rin siya ng dalawa. Ito for tracking niya to, tracking niya ng mga migrations. Wag mo nang isipin, wag mo na siguro nating tackle yon, pero ang ginagawa lang noon, tinatrack niya yung lahat ng changes na ginawa natin sa database para tama yung yung pag-update niya. And then inad niya tong movie table natin. Tingnan natin ang laman na itong column. So meron tayong ID, name and category. Makikita mo automatic na rin yung ginawang primary key yung ID natin. So ayun. Ayun na. Ngayon nagawan niya na tayo ng database. Ngayon update naman natin tong mga codes natin. So imbis na dito tayo kukuha
ang gagawin natin, burahin natin yan, then mag-error lahat. Ang gagawin natin, dito tayo sa app.db context. So, ang gagawin natin dito, ito, kunin natin to, name, ilagay natin as parameter, tapos pangalanan natin na context. Yan. So, gagawin natin dyan, var movie list equals to context dot yung pangalan natin dito, which is movie dot movie, then dot to list. Kukunin natin yung list, then yan ilalagay natin dito. So mangyayari dito, i-comment ko muna to, Control K kapag pag i-comment mo. So i-test muna natin tong get natin ng movie, and then tingnan natin kung kumukuha na siya, kung may error ba siya o wala. So testing tayo. Ito siya, movie, try natin. Ayun, wala siyang error. Wala rin siyang laman kasi sa database natin wala pa tayong laman. So try natin mag-insert. So kunyari lalagyan natin ng laman, no? Tagal nag-new query na ako. Yan. So insert into movie, then ano yung call loop natin, nakalimutan ko, name and category, values, name Spider-Man, then category natin is sci-fi. So pag in-add natin to, add natin, na-add na siya, select natin dito, trees from movie. So meron na tayong laman. Ngayon itetest naman natin sa project natin. So pag tinest natin to, nakita mo, makukuha na natin yung data. So sabihin gumagana siya. So let's proceed. Connected na tayo sa database. Okay, sunod naman natin is etong create movie. So after dito, ang gagawin lang natin para makapag-add tayo, again, ilalagay natin to as parameter, app.db context, and then context, since mali to, context.movie.add, then lagay lang natin si movie. Ganun lang kasimple. And then na-add na natin siya, pero kailangan natin siyang i-save changes para mag-reflect siya sa database. So etong movie list, tawagin din natin to, kunin na lang natin para simple na lang, tapos yan, then parang tinawag lang natin ulit. So ngayon itetest natin ulit, running tayo, waiting, and then eto siya again. So pag nag-add tayo, Batman, kunyari Batman sci-fi, so pag in-execute natin, ayun, nag-add siya. Meron na tayong dalawang records. Kung i-check natin sa database, na-add siya. So yun, so working siya. So that's our add. Simple lang, context, tapos pangalan ng table pala, then add lang. And then dito sa update, dito, so kukunin muna natin yung niya. So again, add natin tong app.db context, tapos palitan natin to ng context dot
movie, then find. Palitan natin tong find ng first or default. So parang gagawin niya, kukunin niya yung unang data. Pwede rin single or default. Same thing lang naman. So yun, kinuha niya yung unang data. So yun, si movie, and then to update. Tapos again, context dot save changes. So nangyari dito, kinuha natin yung data, then yung data na yun pinalitan natin ng laman ng value, and then sinave changes natin para mag-reflect siya sa database. Then gawin ulit natin to. Then pag trinay ulit natin, try natin yung update. So kuha tayo agad ng data. Ito siya. C2 papalitan natin. Try natin C2 papalitan natin ng Batman and Superman na lang. Superman versus pala. Then sci-fi ulit. Execute. As you can see, nag-update siya. Pag ginet natin siya, nag-update siya, Batman vs Superman. Then dito, Batman vs Superman. So working lahat. Okay. So ganun lang. Hahanapin mo lang siya and then update mo, then save changes. Ito importante, save changes. Ngayon, gawin naman natin yung sa delete. Lastly, itong delete. Same process. Hanapin ulit natin siya. Then kailangan na ulit natin i-add si app db context. So yun, context, and then gagawin natin dito, imbis na ganito, context pala, context.movie.remove. Tapos natin tong movie, itong nahanap niya. So yan, and then ayun, ganito pala ulit. So pag trinay natin siya, okay, dito ulit tayo, search ulit natin Batman versus Superman. Then pag dinilit natin si 2, dapat mawawala na siya. Hindi siya nawala kasi nga ay hindi tayo nag-context.save changes. So ni-remove natin pero hindi pa natin sinave sa database yung changes. So kailangan natin to para mag-save sa database yung changes natin. So yan, try ulit natin. So meron tayong 2. Buburahin natin yung 2. Ayan, naging isa na lang. So to confirm na working siya, ayan. Oops, sorry. Balik tayo sa database. Check natin kung nagbago siya. Wala siya. So ayun. Bali yun, na-discuss natin kung paano tayo kumonect sa database, paano tayo gagawa ng DB context, i-register yung DB context natin sa app natin, and then paano tayo mag-migration na automatic siya mag-create ng database para sa atin. So yun guys, thank you. For next vlog, linisin natin yung code na to kasi medyo cluttered siya masyado. Nandito siya lahat sa program CS
try natin i-separate yung mga parts na kailangan. So, for the next video, yun yung di-discuss natin. So, yun lang. Bye-bye.